Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinisimulan po natin ang ating work week, araw ngayon ng Lunes, sa pamamagitan ng pagsisimba. Sa talinghaga po ng mabuting Samaritano na narinig natin ngayon, malinaw na inaanyayahan tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na palawakin ang ating pananaw sa pakikipag-ugnayan natin sa kapwa. Inilatag po niyang maliwanag kung sino ba itong kapwa na ating pinag-uusapan. Sila po yun, anuman ang kanilang lahi, lipi, relihiyon at pinaniniwalaan. Karapat dapat na mahalin, hindi lamang kaawaan. Kung talagang tutugon tayo sa tawag ng Diyos sa lubos na pagpapakatao. Hindi nga lang ito ganun kadali gawin kaysa sabihin. May kanya-kanya pong rason ang tatlo sa hindi nila pagdalo sa pangangailangan ng kanilang kapwa bukod sa kanya-kanya rin nilang pagkamakasarili. Ideological naman ang dahilan nila, o sabihin na nating religious pa nga, religious reason. Kung patay na nga naman yung tao, hindi na yun pwedeng hawakan noong saserdote dahil
parurumihin ito ang kanyang kamay. Magiging unworthy siya sa kanilang mga ritual. Yun yung kaniyang maaaring naging dahilan. Yung eskriba naman, yung Levita, yung pangalawa na sinasabi ni Jesus, ay maaaring may pareho ring dahilan kung bakit hindi siya tumigil. Yung Samaritano pa nga na walang masyadong religious reason para hindi umakto ang siyang naantig ang puso at damdamin upang dumalo and to take the extra mile. Ano po kaya ang nagtulak sa kanya? Hindi po ang makatwirang religious o ideological reason, kundi ang simpleng human compassion. Hindi man niya maaaring alam na ang maawa, okay, ulitin ko lang yun, ano? Hindi ideological reason o religious reason ang nagtulak sa kanya, kundi ang simpleng human compassion. Yun ang sabi natin kanina. Hindi man niya alam na ang maawa ay gawang mabathala. Pag naantig po kasi ng habag ang iyong kalooban at nabagabag kang kailangan mayroon kang gawin, bunsod ng habag na ito, naabot ng iyong kapwa, yung kahabag-habag mong kapwa, ang spark of divinity na nananahan sa kaibuturan ng iyong puso, yung ating pagkamabathala. Ang presumption po natin dito lahat po tayo ay meron nito. Maging yung unang mga nakakita at umiwas. Maaaring naawa din sila at nabagabag yung kanilang mabathalang kalooban. Kaya lang, nagkakaiba-iba lamang tayo sa pagtugon. Kapag nag-reason out na tayo, okay, nakaramdam tayo ng awa, nabagabag tayo, alam nating meron tayong dapat gawin. Pero maaaring yung una ay nako, baka naman hindi ako makapag-perform ng aking duties bilang saserdote. Wag na nga, baka naman may iba pa riyan na tutulong. Yung isa, maaaring ganun din ang dahilan. Yung isa, hindi na niya pinakinggan kung ano man ang rason, kung ano man ang naiproseso ng kanyang isip, ang pinakinggan niya direkta ay ang kanyang naramdaman. Doon po tayo nagkakaiba-iba. Pag ikaw kasi ay nakinig sa iyong nararamdaman, hindi maaaring hindi ka aakto. Sa pag-akto nga lamang, nagkakaiba-iba. At ang ipinagkakaiba natin ay kung paano tayo kanya-kanyang nasugatan. Kung gaano ka ka-wounded, kung gaano ka maladaptive natin hinaharap ang ating mga sitwasyon. Ano bang ibig sabihin noong maladaptive? Yung mga karanasan mo nung nakaraan, binibitbit mo ngayon. Nakita mo ngayong sarili sa isang sitwasyon, tumutugon ka doon sa sitwasyon na iyon, dito, ngayon, base doon sa naranasan mo noong nakaraan. Yun ho ang maladaptive. At karamihan sa atin ay tumutugon sa mga sitwasyon natin ngayon base sa nakaraan. Kasi nga, baka masyado tayong nasaktan noon.
Kung hinaharap nga natin yung sitwasyon at hindi natin iniiwasan o tinatakasan gaya ng dalawang nauna ng naihalimbawa, masasabi nating marahil wala masyadong bagahe yung mabuting Samaritano. Wala siyang maraming mga maladaptive na mga pamamaraan sa buhay. Ano hong ibig sabihin nito? Wala pong exempted sa awa ng Diyos. Kahit na hindi ka masyadong relihiyoso, kahit Samaritano ka pa, maaabot at maaabot ka ng awa ng Diyos, namamalayan mo man o hindi, na inaabot ka nga ng Diyos. So, paano naman yung mga maraming may bagahe? Paano naman yung dalawang nauna? Yung umiwas at hindi dumalo, na may kanya-kanya namang katwiran. Kung walang exempted sa awa ng Diyos, paano sila? Hindi na ba sila kaaawaan ng Diyos? Sa tingin ko po mga kapatid, ikinukonsider din po ng Diyos hindi lamang ang ating kahinaan, kundi ang ating complexity sa pagkalikha bilang tao. Masyado tayong complicated. At sa pagiging complicated natin, nagiging sophisticado tayo kung ano-anong ating iniisip sa isang simpleng pangyayari. Ang paanyaya sa atin ay isimplify lang ang ating pagtugon. Ito ang sitwasyon, ano ang hinihingi ng sitwasyon, paano tayo tutugon doon? Huwag na nating masyadong gawing komplikado. Ano ho? At kapag ginawa nating absolute, yung alam na natin, anumang ginagawa nating absoluto sa buhay at sa ating paniniwala, ginagawa natin silang parang mga Diyos natin. Isa lamang nga absolute, ang Diyos po mismo. So alam po ng Diyos na ang mabuhay sa pag-ibig ay isang mahabaang biyahe. Hindi po ito madaling gawin at maaaring maging ang inaakala nating mga ipokrito, katulad po nung dalawa sa halimbawa, sa talinghaga natin. Yung inaakala nating hypocrisy, para sa kanya pala, ay maituturing na iyon na nga isang mahabaang biyahe ng pagpapakatao. Bagamat pinaburan niya yung mabuting Samaritano, pumunta siya rito para na rin sa mga katulad noong dalawang inihalimbawa niya. Dahil pare-pareho naman tayong makasalanan. Pare-parehong nangangailangan ng awa ng Diyos. Yun nga lamang dalawa, Pariseo at Levita, eskriba, akala nila'y sapat na sila sa kanilang sarili. At pag akala mo'y sapat ka na sa iyong sarili, mas kinakailangan mo ang Diyos. Mas mahirap ka nga lamang i-penetrate dahil nga saradong-sarado na. Pero yung nangangailangan, yung tumulong at yung hindi tumulong, pare-parehong nangangailangan. May hangganan kasi ang kayang abutin ng ating mga puso, mga kapatid. May hangganan. Kahit po yung hospitality at generosity natin ay may hangganan. Yung tumulong, kahit he took the extra mile, na bayaran pa yung maaaring magastos habang wala siya, maaaring hanggang doon na rin lamang. Pag okay na yung taong nasaktan, magaling na, hanggang doon na ang kanyang hospitality at generosity.
Yun ho ang kaibahan natin sa Diyos. Ang sa Kanya, walang hangganan. Walang hangganang hospitality at generosity. Walang kondisyon. Walang strings attached. Ang kayang abutin ng ating puso, kawalang pakialaman yan o charity ay mayroong dulo. Sa iba, hanggang pagnanais lamang. Hanggang gusto lang. Sa iba naman, hanggang sa pagsasakatuparan ng ninanais o gusto. Kaya nating sampalatayanan ang tama at gusto nating maging tama tayo. Pero hindi natin maiugnay kung minsan ang ating sarili sa gusto nating panaligan. Hindi natin maialign ang ating puso sa ating pinananaligan. Hanggang doon lang ang talagang kaya natin. Hindi tayo makapagmahal ng lubos. Alam natin, mahalin mo yung kaaway, mahalin mo yung mga nangangailangan, pero hindi natin magawa ng ganap. Kaya nangangapa tayo. Gusto natin eh. Kaya nangangapa tayo. Kung nangangapa po tayong mabuti, ayun naman, nangapa man tayo, mangapa tayong mabuti. At kung nangangapa po tayong mabuti, may kabutihang dulot po ito sa atin at sa ating pakikipagkapwa. Sa pagtatangka po nating mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, kinikilala na rin natin na siya at sila ay karapat-dapat nga na mahalin, hindi lamang kaawaan. Yung ma-recognize mo man lamang na ang iyong kinaaawaan ay karapat-dapat kaawaan at karapat-dapat na mahalin, sapat na po iyong umpisa. Kahit sa puntong ito ng ating pagnanais, tayo ay napakahina pa para tuluyang gawin ito. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, hindi na po tayo mag-uumpisa sa wala. Doon po tayo pwedeng magsimula sa ating pagnanais.